Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Pasasalamat para sa 91st birthday ni Honorata Bolanier. Pasasalamat ng pamilya ni Avelino Tavigne, Tabalo family, Bilpredo at Cristina Pascua, Emi Reyes, Guadalquiver, at ng KJ's Home Baked Delights, Baby, Boy Valenzuela, Larry de la Cruz, Juliet Herrera, para sa natatanging kahilingan ni Janet Reyes, at para sa kagalingan ni Adela Mutuk, Arnel Malaloto at Esther Mendoza. Alalahanin po natin ang kaluluwa ng mga yumaong Fernando, Jose, Ernesto, Esther, Victoriano, Sotera, Matilde, Romeo, Epifania, Sheila, Juanita Maximiano, Marina, Dominador, Jose, Veronica, Sulpicio, Jose, Maria, Danilo, Evangelista, Jaime, Laida, Nardi, Felisa, Macario, Emilio, Jacobina, Pelomino, Christine, Eugenio, Preciosima, Severina, Antonio, Glenn, Jose, Remedios, Florante, Leo Digario, Jesus at Orlando, at para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio, ganun din yung mga nakalista sa ating perpetual remembrance. Panawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami, O Panginoon naming Diyos, sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19. Ganun din sa mga kaganapang pampolitika na nagdudulot ng pagkawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway naming hindi namin nakikita, na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawak ang pagkalat ng impeksyon, ng mga napupuno ng mga paggamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawak ang pagkalugi ng mga negosyo, at kamatayan. Idinadalangin namin ang mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito dulot ng pandemya ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami higit pa sa mga personal at pampulitikang interes namin at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala at ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan, sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid ay ginagawa namin sa inyo. Amen.
pabisa pa sa laman. Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang nito, summary natin sa ating pananalangin ng alay pasasalamat at natatanging kahilingan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya: Quirino Cristobal, Justin Cortez, Virgilio at Annelyn de Vera, pamilya Caspe, Talon, Harabet, Simangan, pamilya Naag, Labiles at Ferrer, Dani, Lito at Edna Illescas, Lourdes, Hilario, Grace Balvin, Ramon at Marie Cris Aureo, Glo Gonzales Salazar, Elma Laguador, Rosalinda Mendoza, pamilya Ong Reyes at Alyarde, pamilya Buana Torres, Romeo at Nora Cabrera, Jerry at Feni Victoriano, Pablito at Josie Mendoza, Adriano Santos, Joel at Lucy Bonifacio, Brian at Jasmine Yu, Rafael Flor, Odette at Yvette Eugenio, June at Soledad Rosario, Edgardo at Aida Cunanan, Edgar at Marie San Diego, Dennis at Nelly Santos, Danilo at Emily Sebastian, Nante at Marisa de la Cruz, Ricky at Avic Magpok, Aurora at Jean Silungan, Noel at Zene Galvez, Alicia Arcega Biacrucis, Antonio at Victoria Sanchez, Romel Jeff Arcega, Mila Digonong, Jimmy at Bel Cagatin, Vidal at Marieta Querol, Antonio at Evelyn Salazar, Cedi, Celine, Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, pamilya Riano, San Felipe at Esteban, Dr. Abitsaida Banaag, Edwin at Aida Gumapas, Bishop Dennis Villarojo, Reverend Father Rupino Peng Sulit, Janet E. Pascual at hindi ng ADB Community, para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawak May Kawayan, drivers at employees ng Mile Vine Tracking, Herman de Jesus, Glenn Emeterio, Louis de Guzman, Boyet Cunanan, Eddie Jimenez, Victor at Divina MC, Dina Saavedra, Jody Diana Marafil, Nick at Evelyn Rivera, Pining Villanueva, Camille Lazaro Aquino, Janet Wawa Tamani, Emelita de la Cruz, Arman at Imi Isma, Bernard at Eden de Guzman, June at Torres Pilejera, Dr. Marat Marito Tolentino, Gigi Bautista Alejandro, Denilyn Bunag, Susan Dumaday, Dr. Chester Calapis, Jaime at Jovian Cruz, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Baymong Nueva Vizcaya, lahat ng mga frontliners at mga kamanhin ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Nas Cheryl Santiago, Aurelia Cooper, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Marivic at Cyrene Marcelo, Chelo del Mundo, Rami Banaag, Benjamin Valerio, Reggie Garcia, Noemi Bergantinos, Joyce Anriel Main, King Joriel Main, Eunice Lara, Marilu Mendoza, Dean Brennan Pangilinan, Vita Vicente, Vince at Howard Santos. Para sa kaarawan ni Jarwin Santiago, Marvin Salvador, Suset Custo, Risa Yabuth, Michael Angelo Marcos, Grace Ravina, Ash Jimenez, Wanda Reyes, Gina Santos, Joey Ibardolasa Jr., Eloisa Bernales, Luisa Villaruel, Jetro Guevara, Jobet Jeronimo, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo, Cedonia, Bibiana, Hill, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederic, Raquel, Dean Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Bran Angelo, Jose, Chidora, Justin, Lucila, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pipito, Maria Teresa Frances, Flora, Pacifico, Julio, Carmen, Crisanto, Antonio, Genoveva, Enrique, Filomena, Alejandro, Debbie, Berenchito, Amparo, Edita, Macedonia, Dominador, Michael, Jerome, Angelito, Cerilo, Alejandro, Laura, at hindi ng lahat ng mga namayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at ang lahat ng mga kawawang kaluluwa sa purgatorio.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubhang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Awitin natin ang papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, sa kalikasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin. Sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Inasasalamatan ka namin sa iyong dakilang aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Na nag-ayos ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinawi mo ang kadiliman sa sanlibutan noong dumating ang iyong liwanag sa aming buhay. Pasinagin mo sa amin ang iyong paglingap upang marapat naming maipagkapuri ang dakilang pagsilang ng iyong anak, na kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo nasa kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesucristo. Mga minamahal,
Hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang salitang narinig na ninyo. Gayunman, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bago sapagkat napapawi na ng kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya'y sakdalrikit. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay ilathala, kahit sa ipahayag na ang puon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ang may likha ng buong sangkalangitan, naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa inihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalan Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanyang Espiritu Santo na nagpayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos ng wika, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa kapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y parang na ring tinarakan ng isang balaraw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa ating pumabuting balita ay pinapahayag sa atin ang diwanag na hatid sa atin ng tagapagligtas at ito ang diwanag na tatanglaw sa lahat ng mga tao na nadidimla ng kanilang isipan dulot ng pagkakasala. Kaya nga nang dumating ang kasalanan sa atin, dinimla nito ang diwanag ng biyaya na galing sa ating Panginoon. Subalit hindi nagluwat, ang Diyos ay nagdalang habag at ipinadala sa atin ang Sang Mesiyas na hindi lamang basta magsasabog ng liwanag, kundi siya mismo ang diwanag ng bawat isa sa atin. Kaya nga po ang Mesiyas na ito ay sa pamamagitan ng anak ng Diyos anak na walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga pagdating pa lamang dito sa lupa, marami na ang pumuri sa ating Panginoon. Marami na ang nabigyan muli ng pag-asa
nang dahil sa pagsilay ng liwanag ng kaligtasan. Kaya nga po sa pagdadala sa ating Panginoon sa Templo ng Jerusalem, ano ang sinabi ni Simeon? Nang bata na ito ay magiging liwanag para sa lahat. Nang bata na ito ay magiging isang tanda mula sa Diyos at ito ay magbibigay ng kaluwagan para sa nakararami. Subalit mga kapatid, sinasabi rin sa atin na dapat tandaan ni Maria na ang batang ito'y nakatalaga sa kapapahamak o ikaliligtas ng marami. Sapagkat kahit na may dalang liwanag ang ating Panginoon, kahit ng kaligtasan ng liwanag ang kanyang dadala para sa atin, subalit nasa atin pa rin ang pagpapasya. Kaya kung mananatili tayo sa kadiliman ng kasalanan, tayo mismo ang naghahanap ng kapahamakan para sa ating sarili. Subalit kung tayo mismo ay tatahak sa landas ng liwanag, sa landas ng katapatan, sa landas ng kabutihan, tayo mismo ay sumusunod sa yapak ng ating Panginoon. Kaya isipin po natin mga kapatid, sa buhay natin, makikita natin ang liwanag ng ating Panginoon at mamamangha ka na lamang, sapagat may mga bagay sa ating paligid na hindi mo lubusang maunawaan, pero alam natin ang lahat ng ito ay galing sa Diyos. Kaya isipin na lamang natin mga kapatid, yung biyaya ng buhay, nagsimula lamang nung tayo panganak, nagsimula lamang tayo nung una sa dalawang binhi na pinagsama, binhi ng ating nanay, binhi ng ating tatay, at nung ito'y nagsabog ng buhay sa sinapupunan ng isang ina. At matapos noon, sa pagkapanganak, nakita natin ang liwanag ng mundo, sapagat tayo mismo ay binigyan ng buhay ng ating Panginoon. Kaya nga kahit sinong siyentipiko, kahit sinong pinakamagaling na tao sa buong mundo, hindi niya kayang dugtungan ang kanyang sariling buhay, ni hindi niya kayang gumawa ng panibagong buhay, kundi ito'y biyaya galing sa ating Panginoon. Kaya nga kapag tayo ay tumingin sa ating paligid, tumingin tayo sa kalawakan, kahit ang mga pinakamagagaling na mga siyentipiko, hindi nila alam kung hanggang saan ang lawak ng santinakpan, kung hanggang saan ang lawak ng ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga po, kung gaano kalawak ang santinakpan, kung gaano kalawak ang sanlibutan, mas malawak pa riyan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalawak na ginawa ng ating Panginoon, kitang-kita natin ang kanyang dala at dulot ng kapangyarihan. Subalit ang pinakamatindi na pagpapakita sa atin ng liwanag ng pagkamangha ay nung mismong ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao upang tayo lamang ay hanguin at iligtas mula sa pagkakasala. Kaya nga po hindi maubos maisip sapagat paanong ang Diyos ay magkakatawang tao, paanong ang Diyos mula sa kanyang kalingalan ay nakisama sa atin, naging taong-tao sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan, at ang kanyang layunin upang hanguin tayo mula sa kadiliman ng kasalanan. Subalit mga kapatid, matapos ang paghango sa atin ito sa pagpapakasakit ng ating Panginoon, sa pag-aali ng kanyang buhay sa krus, nasa atin pa rin ang pagpapasya kung magiging ganap nga ang kaligtasan para sa atin. Sapagat binigyan na tayo ng pagkakataon, ibinukas na sa atin ang pinto ng kaligtasan, ibinukas na sa atin ang pinto ng langit. Subalit kung tayo naman ay hindi makikipagkaisa sa ating Panginoon, kahit nakabukas ang pinto, kung ayaw mo namang pumasok, hindi ka mapipilit ng ating Panginoon. Kung binukas ng Panginoon ang pagkakataon para magbagong buhay ka, pero ikaw mismo ay tumalikod sa pagbabagong buhay na ito, tayo mismo ang naghahanap ng sarili nating ikapapahamak. Kaya isipin po natin mga kapatid, marami ang ibinukas na liwanag sa atin ng ating Panginoon, at ito'y pagbubukas ng ating isipan para gawin ang nararapat at iwasan ang masama. Pero tignan po ninyo, sa mundong ating ginagalawan, merong ibang mga tao, mas pinipili pa rin nila ang liwanag ng kasalanan. Mas pinipili pa rin nila ang kadiliman ng pagkakasala. Mas pinipili pa rin nila ang kadiliman ng pagtalikod sa ating Panginoon, sa halip ng liwanag ng kabanalan. Kaya tignan po ninyo mga kapatid, merong ibang mga tao, sa halip na mapunta sa kaligtasan, sila mismo nilalagay nila sa alanganin ang kanilang sariling buhay, ang kanilang sariling kaluluwa. Bakit? Kasi yung iba, mas pinipili pa ang magkasala kaysa gawain ng kabanalan. Kasi ang nasa isip ng iba, mahirap magpakabanal, mas madali ang magkasala. Kaya po walang pinagkaiba, mahirap ang ikay kumita ng sariling salapi sa iyong pagsisimikap, mas madali pa ang magnakaw, mas madali pa ang manggancho ka na lamang. Kaya nga po yung iba, mas pinipili pa yung kadiliman ng pagkakasala. Subalit mga kapatid, kung yan ang pipiliin natin, ano ang ating kinabukasan?
Hindi liwanag ang sasapitin natin, kadidiman pa rin, sapagat malalayo tayo sa ating Panginoon na siyang pinagbubukalan ng liwanag ng ating buhay. Kaya nga po mga kapatid, huwag nating pakanasain na tayo mapunta sa kadidiman ng pagkakasala, at mas lalo na huwag nating nasain na tayo mismo ang magdulot ng kadidiman para sa ating kapwa kapag naaakay natin sila hindi patungo sa kabanalan, kundi patungo sa paggawa ng masama. Kaya isipin na lamang natin yung mga bata na ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin. Nagagabayan ba natin sila para maging mabuting mga bata? Nagagabayan ba natin sila para maging mabuting mga mananampalatayang Kristiyano? O kaya naman, tayo mismong nagbubudid sa kanila para sila ay lalo pang mapahamak? Kaya po sa ating diocese, mga kapatid, meron tayong isang bahay ampunan. At ito po yung bahay ampunan para po dun sa mga kababaihan na inabuso ng kanilang sariling ama, inabuso ng kanilang sariling tiyuhin, inabuso ng kanilang sariling kamag-anak. Kung sino pa yung nakatatanda na dapat sana magbigay ng liwanag sa kanilang kinabukasan. Kung sino pa yung nakatatanda na dapat sana mangalaga sa kanila at gumawa ng kabutihan, kuminsan merong ibang nakatatanda, sila pa ang gumagawa ng ikapapahamak ng kanilang kapwa. Hindi na nga sila nagbabago na ibubulit pa nila ang kanilang kapwa patungo sa kapahamakan. Kaya nga ito yung mga tao na mas pinipili pa ang kadidiman kaysa doon sa liwanag, mas pinipili pa ang kasalanan kaysa doon sa kabutihan. Kaya nga po sa bandang huli, pagharap natin sa ating Panginoon, tayo rin ang makakaalam kung saan tayo patutungo, sapagat nalalaman din natin kung ano ang ating ginawa, kung ano ang ating pinili habang tayo nasa lupa pa lamang. Kung kabutihan ang pinili natin, may pag-asa ng kaganapan ng kaligtasan ay makakamit natin sa tulong at habag ng ating Panginoon. Subalit kung dito pa lamang sa lupa, ang mas pinipili natin ay ang kasalanan, ang mas pinipili natin ay ang paggawa ng masama, tayo mismo ang naglalagay sa ating sarili sa tiyak na kapahamakan. Kaya nga po mga kapatid, tinatawagan tayo ng ating Panginoon kung paanong ang mga tao nung araw ay umasa sa silay ng pag-asa, sa liwanag ng kaligtasan. Nawa sa bawat sandali ng ating buhay, ang liwanag ng kaligtasan din ang ating pakaasamin. Nang sa gayon, sa bawat sandali na tayo nasa lupa, tayo mismo ay gumawa ng kabutihan sa halip ng kasamaan. Sundan natin ang kalooban ng ating Panginoon, sundan natin ang kanyang mga yapak, kaysa tayo ay gumawa ng masama laban sa ating sarili, laban sa Diyos, at laban sa ating kapwa. Naway patuloy tayong liwanagan ng ating Panginoon sa ating isipan, nang sa gayon, ang mabuti ang ating palaging piliin, ang masama ang palagi nating iwasan. Magsitayo pong lahat. Mga kapatid, ang pagkakita ni Simeon sa sanggol na si Jesus ay katuparan ng isang pangako. Ilapit natin ang ating mga pag-asam at kahilingan sa Ama na laging tapat sa kanyang mga pangako. Sa bawat panambitan ng ating pinitutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan bilang isang pamilya, naway maging isang huwaran at gabay ng mga bansa sa mundo sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pagkakasundo at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang maipakita ang higit na pagpapahalaga sa mga miyembro ng ating pamilya na ang pagmamahal ay binabaliwala natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilyang nagkakahiwa-hiwalay, naway magkasundo at muling mabuo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makadama ng init ng pagmamahal at pagkalinga ng mga kasapi ng kanilang sariling pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw na sa mundong ito, naway pagkalooban ng walang hanggang katiwasayan at liwanag, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, balutin mo kami sa kabutihan at pagtsatsaga sa pagpapatuloy ng aming buhay, marapatin higit kaming lumago at matularan ng iyong anak. Dinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, Amen. ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na rin ibinigay para kami maging marapat na iyong pangulakan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Dating iningid sa amin naging hayag na kapiling, dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin, sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo'y maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang pinipisang muli sa iyo ngayon upang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kayusan. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inimin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sundin ang loob mo, ito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon
ng langit. Kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19, makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan ng tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ng mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa may sakit. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Pedro Apostol, Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ilan lamang pong paalala para po sa ating mga mananampalataya at hindi po sa maging sa mga kapatid nating ngayon ay nakatunghay sa ating pong Facebook Live. Sa ating pong parokya ay meron pong umiikot dati na nagpapanggap na seminarista at nagsasabing siya po ay malapit ng ordinan. Siya po ay nahuli kahapon at siya po ay nakapiit ngayon sa ating pong barangay hall. So kung meron pa po na biktima, yung pong nagpapanggap na ito na nanghingi po ng salapi para po dun sa kanyang stola, sutana, kung anuman, ay pwede po tayo mag-file ng complaint sa ating pong barangay para po nang sa gayon ay mabigyan po ito ng kaukulang aksyon. Kaya kapag ka po may lumalapit sa atin at sinasabi, sila ay galing sa ganitong seminaryo at merong kailangan nanghihingi at wala pong official letter from the seminary, ay maaari po nating ipagbigay alam ito sa ating parokya o kaya naman ay kung sakasakali ay i-report po natin sa barangay. Dahil sa ito po ay matagal nang nangyayari, October pa lamang po ay umiikot na siya dati at ngayon po ay nahuli na po. At hindi lamang po dito siya maraming naloko, kundi maging doon po sa Quezon City at maging doon po sa Diocese sa Antipolo ay marami rin po siyang hiningan at nagbahay-bahay, nagpapanggap na seminarista. At dito po sa atin, ginagamit po yung pangalan ni Father Eti, ni Father Manny, at ni Father Peng. Hindi po kami nagpapahingi sa bahay-bahay. Kaya po, kung meron pong mga naging biktima pa, mga nahingan at mga naloko, maaari po tayo mag-file ng complaint sa barangay para po mas maging matibay yung pong dapat na aksyon para sa tao na ito. Dahil it's a charitable act on our part na mapigilan po natin na wag nang magpatuloy pa yung ganitong uri ng panluloko sa kapwa. Kasi hindi po isang beses lang ito nangyari. Kinatandaan na po niya ito sa kanya pong pag-ikot-ikot sa iba't ibang mga bayan at sa iba't ibang mga lalawigan at syudad na ang layunin po ay makapandoko lamang sa kanyang kapwa. Kaya ito po ay pagbibigay alam sa atin para po kung sakali in the future ay hindi rin po tayo maging biktima. Kasi dalawa po yan, isa pa lang po yung nahuhuli. Dalawa po yan, yung isa ay at large pa. Kaya sana po ay maging mapagmatsyag po tayo at maging mapanuri sa mga taong lumalapit sa atin, lalo na kung ito po ay meron tayong pagdududa ukol sa kanyang hinihingi na ginagamit ang pangalan ng simbahan o kaya naman ng parokya
o ginagamit yung pangalan ng ating pong seminaryo, yung ating pong Immaculate Conception Seminary. No? Kaya kapag hindi po tayo sigurado, magtanong po sa nakakaalam, magtanong po sa parokya, o magtanong po sa pari. No? Ang lagi pong sinasabi, malapit na po siyang ordinan. Sa katunayan po, wala po tayong date ng ordination ngayon. No? Kaya tiyak na talagang nanloloko lang. Ano? So, pigilan po natin yung ganitong uri kasi ito po ay lumalaganap. Kasi nga po para sa iba, easy money yung gamitin mo yung pangalan ng iba para makakuha ka ng pansarili mong pangangailangan. Ano? Kaya lang ay gawain na hindi maganda, gawaing masama, hindi kaaya-aya, nakasisira ng pangalan ng iba at nakagagawa ka ng kasalanan laban sa Diyos at laban sa kapwa. Kaya ito po'y paalala para sa atin. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon.